Eto pa, mga kababayan, ano yung sunod? Hmm, Mga kababayan, napanood yun naman kanina, 'di ba? July 6, 'no, mga kababayan, mag-umpisa ang impeachment ni Sara, July 6. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, ano kayang mukha maiharap ni Cayetano kay Sara? 'Di ba? Ano kayang maiharap na mukha ni Cayetano kay Sara nung hindi niya, mapigilan ang impeachment at natanggal na siya bilang Senate President? Ewan ko kung anong mukha kaya iharap ni Sara, ay ni Cayetano kay Sara. Pero pagkakaalam ko, mga kababayan, bigyan ko kayo ng trivia. Alam ko galit si Cayetano kay Sara, eh. Kasi sa mga hindi nakakaalam, si Sara Duterte po, 'no, ang nagpapakudita noong House Speaker si Cayetano at pinalitan ni Alan Lord Velasco. Alala niyo 'yon, mga kababayan? Kaya nga gustong-gusto ni Cayetano maging Senate President, eh. Bakit? Kapag na-impeach si Sara, siya ang papalit. Totoo 'yan. Totoo 'yan, mga kababayan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa politiko huwag kang magtiwala. Bakit? Sometimes, kausap mo ngayon, bukas kalaban mo na. Sa mga hindi nakakaalam, yun pong kudita ni Cayetano sa Kongreso, si Sara po ang nasa likod nun. Gusto niyo malaman? Ito, mga kababayan. Kudita ni Cayetano. Kudita ni Cayetano sa Kongreso. Si Sara ang nasa likod. Totoo 'yan, mga kababayan. Ito, Cayetano may babala sa mga nasa likod ng, tangkang kudita. Ito, pakinggan niyo. Davao City Representative Isidro Ungab, Hmm, chairman ng Committee on Appropriations. hmm, Ang liwanag ni Speaker natanggal si Ungab dahil hindi sila magkasundo sa trabaho. hmm. Reason sa pagtanggal ni Chairman Sid is simple lang. Untenable working relationship. Mm. Na tao, kaya lang nga, yung working relationship hindi na productive. Nakadagdag din daw sa dahilan kung bakit natanggal si Ungab ang isang memo ng DTM na naghihigpit sa paglabas ng pondo para sa mga proyekto ng mga kongresista. Not directly, but it goes into the working relationship. Hindi siya naging term team player. So I don't know directly or indirectly. If this Kaya sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan, 'no? Sa mga hindi nakakaalam, kaya po nagalit si Sara sa utos ni Digong na palitan si Cayetano kasi halos lahat ng manok ni Digong sa Kongreso pinagtatanggal lahat ni Cayetano. Si Ungab tinanggal niya. Basta apat ata na manok ni Digong sa Kongreso pinagtatanggal ni Cayetano. Kaya si Alvarez, kung naalala niyo, si Alvarez 'di ba natanggal. Si Ungab natanggal. Tapos pinalitan ni Cayetano. Lahat 'yun sila, mga kababayan. Kung naalala niyo, kaya 'di ba nag-aaway 'yun si Digong at si Alvarez at the time, naging kalaban nila. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, kaya po gustong-gusto ni Cayetano maging Senate President siya kasi maghihiganti kay Sara 'yan. Si Sara ang nasa likod, mga kababayan, ng kudita kay Cayetano sa Congress. So ngayon, mga kababayan, July 6, 'no? Mag-start or hindi, July 6 na ang impeachment ni Sara. So ngayon, mga kababayan, literal po na si Cayetano ay hindi na po Senate President. Ito, sa mga nagtatanong, ano yan, Ken? Paano ba yan? So, sino ba talaga ang Senate President? Ito po yung literal, ipapanood ko sa inyo, mga kababayan. Ang totoo pong Senate President ay si Gatchalian. Ang totoo pong Senate President ay si Gatchalian. Gatchalian. Bakit? Kasi po, mga kababayan, si Gatchalian po ang pumirma ng sweldo ng mga empleyado sa Senado. Sa pirma ni Gatchalian, sumahod ang mga empleyado. So wala ng power si Cayetano. Panoorin niyo to. Wait lang, may ads, mga kababayan. Wala na. Sa totoo lang, mga kababayan, wala nang mukhang maiharap si Cayetano kay Sara. Napapahiya.
lahat ng plano ni Cayetano, paghiganti kay Sara, o di kaya kung pumalpak siya maghiganti, kumbaga kakampi daw kay Sara, wala na siyang maiharap. Bakit? Ito na ang katotohanan. Mm. Hinahawak na ni Acting Senate President Win Gatchalian ang operational control sa Senado. Mhm. Ang kanyang lagda sa pagpapasweldo sa mga empleyado. Ayan na. Sa June 14, Dexter Ganibe, nakabante. Another win for Win Gatchalian tungo sa pagiging lehitimo ng hakbang ng 12 senador sa bagong mayorya Mm. laban sa patuloy na paggigiit ni Senador Alan Peter Cayetano bilang pinuno ng Senado. Sabi ni Gatchalian, susweldo na ang mga empleyado ng Senado sa Biyernes matapos ilipat sa kanya ng Land Bank of the Philippines ang pagpirma ng payroll ng Senado. Mm. Ano raw niya ang automatic debit arrangement ng Senado sa Land Bank para sa mga gastos ng Senado. Ayan. Sweldo, inaasahan na rin mai-release ang efficiency at transportation incentives ng mga empleyado ng Senado. Tama. Bid dahil sa national contract. Maging ang pag-release ng MOOE ng mga senador ay aprobado na ni Gatchalian. Nako. Opisina. Mhm. Ang ginawaan niya ngayon na kinikilala na siya para magtimon sa Senado. I think that is for me, a clear evidence na meron tayong operational control ng Senado. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagigit ng kabilang kampo. Inanunsyo ni Senador Dante Marcoleta na kansilado na muna ang nakatakda sanang pagdinig ng kanyang subcommittee on flood control scandal. Talagang kansilado kasi wala ka ng power, tanga. Pagpilitan mo pa rin na ikaw yung blue ribbon na member. Wala na, Marcoleta, wag magpapakapal ng mukha. Oo, pagpapakapal ka na lang ng buhok. Yeah. Kaya ngayon, wala na. Cancel na muna. Bakit? Papahiya siya eh. Magpapatawag-tawag siya ng hearing dyan. Eh, dadamputin siya at kulong siya dyan. Oh. So sa madaling salita, mga kababayan, no, si Sherwin Gatchalian na po ang totoong Senate President. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, wala na. Hawak na ni Gatchalian ang beat. Si Marcoleta, wag na. Magpakapal ka na ng buhok. Wag na ng mukha. Ngayong Huwebes, hindi dahil sa pagkilala sa bagong liderato, bilang konsiderasyon daw sa relief efforts kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Okay, may... Pa naman daw sana nila ang kahagdagang 14 pang Maleta Boys. Yes. Sabi ni Gatchalian, si Senator Erwin Tulfo lang ang maaaring Ihaharap daw nila. May panibago daw sila mga kababayan. Bukod sa 18, may 7 pa. Tapos may 14 pa. Ano ba yun? 4 tas 7. Ano ba yun? Hindi ko maintindihan. Magdagdag na naman sila ng kasinungalingan. Magdagdag na naman sila ng bagong karakter. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, parang alam niyo itong hawak-hawak ni Marcoleta na 18 Marines, ginaya nila yung ang probinsyano ni Coco Martin. Napakadaming episode. Oo, napakadaming karakter. Kung sino-sino na lang yung karakter na dadating. Magugulat ka na lang may pasabog. Ibang karakter pero pangit. Di ba? Parang batang-batang Quiapo. Ngayon, susulpot, nandun si Kuan, nandun si Robin. Sunod episode, pag namatay si Robin, lalabas na naman, nandun na naman si Richard Gutierrez. Pag namatay si Richard Gutierrez, nandun na naman, lalabas na naman si Lito Lapid. Pag namatay si Lito Lapid, nandun na naman si Munsor. Lalabas na naman doon kung sino-sinong mga laos na artista. Kaya itong style ni Marcoleta, lumabas 7. Hindi pa ba kay kampante dyan sa 18? Naguguluhan na nga kayo, dadagdagan nyo pa. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan. Nako, ang sarap ninyo pagbabatukan. Okay, mga DDS talaga kayo. Oo, butit hindi ako buntis. Kasi kung buntis ako paglabas, kamukha ni Digong yung anak ko. Bakit? Kasi DDS eh. Malilihian ako ng DDS. Na totoo lang, kung buntis ako ngayon. Buti lang hindi ako buntis. Hindi paglabas ng anak ko, gaganon. Tapos laging bibigkasin, unang bigkas, wag mo subukan, masira ang buhay mo. Putang inang yan. Diba? Buti na lang hindi ako buntis. Kasi kung buntis ako paglabas, ungab. Tapos, putang ina mo. Gaganon ang lalabas. Punyetang yan. Paglabas ng bata, imbis na iiyak, ungab. Ang iiyak, putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.
Oh, tapos 'pag siyempre nalabas na 'yun, 'yun yung iyak niya paglabas, eh. Oh, ngayon siyempre iduduyan-duyan mo na 'yun, oh. 'Pag iyak ulit, sabihin mo saan siya dalahin, tang-ina ka. Gano'n ang laging mabibigkas ng bata, 'di ba? So paglaki demonyo, pinaglihi sa DDS. Putang inang 'yan, yeah. Hay naku, 18 Marines, dadagdagan pa, tang-ina niyo. Mali-mali na nga yung mga pinagsasabi, magdagdag pa kayo ng mali. 'Di ba? Hindi ba kayo naano, hindi ba kayo kumbaga sa ulam, hindi ba kayo nauumay? Hoy, Marcoleta, tigil-tigilan niyo yung mga nararamdaman ninyo. Iutot mo yan, kabag lang yan. Yeah. Mali-mali na nga yung sinasabi nung 18 bagman ni Saldico na minsan nga ang nagpaliwanag si Baligod na lang, hindi na yung mga witness eh. Doon ako natatawa mga kababayan, imbis na magpaliwanag yun yung mga Marines, wala, si Baligod din nagkwento. Kaya sabi nga ni Robin, oh, mm, gumagano na lang si Robin. Sabi ni Robin, iba yung mga witness, yung nasa likod nakaitim. Bakit si Baligod na yung dito, hinatid ganyan, hinatid ganun, pagdating ng bag, ito yung malita na binuhat namin, hinatid namin doon. Bakit siya nagpapaliwanag? Abogado ka lang. I-check mo lang kung anong mali ang sinabi. Ang paliwanagin mo dyan, yung mga Marines, ba't ikaw na yung nag-explain? Oo, kaya nagtaka ko minsan naman si Defensor na din ang nag-i-explain. Ha? Ba't ganon? Na hindi na nga maintindihan yung 18, magdagdag pa kayo ng 7, tang-ina niyo. Iutot mo yan, Marcoleta. Oh, magpakapal na mukha, magpakapal ka ng buhok. 'Di ba? Mio Marimar. Oh my goodness. Anunsyo ng susunod na Blue Ribbon hearing, Mm. bagong chairman. Mhm. Si Senator Erwin, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Oh, 'di ba? Hiyang-hiya si Marcoleta. Nung nagpatawag siya, in-invite naman itong 18 bodyguards to join the hearing. Kasi doon nga sila ng building eh. Sana nag-join na lang sila ng hearing Hmm. para diretsong matanong sila ng mga senador. So, we'll wait for Senator Erwin to call for a hearing. Sabi pa ni Gatchalian, sumagot na ang Senate Secretary ni Senator Cayetano na si Atty. Jose Luis Montales para sa pag-turn over ng mga dokumento kay Atty. Renato Bantog Jr. na siyang naihala na Senate Secretary ng bagong Senate Majority. Nanindigan si Gatchalian. Iisa ang Senado ng Pilipinas pero may dalawang faksyon. Ang grupo ng 12 mayorya at ang 10 na grupo ni Cayetano. Ganun pa man, bukasan niya siya sa pakikipag-usap kay Senator Alan para sa ikabubuti ng Senado bilang institusyon. Para sa Oo, makipag-usap para sa ikakabuti. Huwag ka makipag-usap sa term sharing. Kasi traidor yan. Kaya nga pinagkuditan ni Sara yan eh. So yun lang mga kababayan. Kaya ano kayang mukha may harap ni Cayetano no? Hindi na maipinta yung mukha ni Cayetano nung nalaman-laman niya na si Gatchalian na. Mga kababayan, ang Senate President, si Gatchalian ang pumirma, no? Sa mga sahod nila. Di ba ang kapal ng kakahiya? Ano kayang mukha iharap ni Cayetano? Diyos ko. Mga kababayan, hindi na talaga siya. Kakahiya talaga no? Oh, so yun lang mga kababayan.